So, what is up? Kamusta? Good evening. Naku, malapit na mag-2026. And nandito ako ngayon nagkakaroon ng existential share. Bakit ka ba nanonood dito? Kasi nape-pressured ka ba sa buhay? O gusto mo ba ng life hacks or mga advice from this unk? Kasi spoiler alert, napag-iwanan ako ng buhay. Nice! So, kamusta? Ako si Jed. And kasama ko sila Paulul and Tito Arf sa Pampamilya Channel or Pampamilya Podcast na naging Pampamilya Premium. And welcome sa aking Jedboy Channel. Nice! And pasensya na, no, na hindi namin natuloy yung channel due to some family concerns, personal concerns naming tatlo na mahirap ituloy yung Pampamilya Premium. Pero hindi naman siya mawawala. Parang yung mga banda na hiatus, ganun talaga eh. May mga nangyayari sa buhay na hindi mo asahan. Pero mag-update naman ako dyan. So, stick around. And yan, kasama tayo sa sleepover. O, 'di ba? Akala mo start with a bang yung channel, no? Lahat mga edits na mahirap, no? Lahat ng mga kakaibang mga brain rot and mga doom scroll content shit. Pero, gusto ko lang magstay din dito and, mag-brain nourishment naman tayo, no? Kasi gusto ko lang i-share talaga na kanina nga sabi ko, spoiler alert, na pag-iwanan ako sa buhay. So, yeah, from the title of this video, I failed. I failed. And sa edad kong ito, na kayo na bahala mag-isip kung ilan, sa mga makaka-relate sa kwento ko, sa mga tatamaan, sa mga papunta pa lang, no? Sasabihin ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pabalik na kami, o ang dami mo pang kakaining bigas, pero hindi naman kinakain yung bigas. Let me cut to the chase. Ano nga ba ang konsepto ng napag-iwanan sa buhay? Nadadaanan lang ba siya kapag quarter life crisis? Kahit sa school, kung aim mo maging top 1, tapos naging top 2 ka, tapos gumuho na yung mundo mo. Ako naramdaman ko na ito nung alam kong bobo ako sa math. Nung grade 3 pa lang, ginawa kasi ng teacher namin nun is parang competition ng multiplication, no, pabilisan ng multiplication solving kasi grade 3 multiplication table. Tapos may dalawang estudyante na nasa likod ng klase, tapos magsusulat si teacher ng kanyang problem, kuwari 9 times 3. Tapos tatakbo ka from the back, tatakbo ka papunta doon, tapos susulatin mo yung sagot mo sobrang bilis. Tapos yeah, napag-iiwanan ako doon and I feel ang pangit ng pakiramdam din nun kasi nga, yun nga, hindi ganun yung utak ko pagdating sa math. Pero anyway, yun yung parang reality, no? Na napag-isipan ko lang. Ang konsepto ng napag-iiwanan sa buhay matters and doesn't matter. If there is victory, glory, 'di ba? Success, laging merong kaakibat na failure, hirap, pagdudusa, suffering. I mean, such is life. And yun nga, katulad nung naalala ko yun, napanood ko sa isang Joe Rogan podcast, which is something about adults. Kahit adult ka na, we're all just babies. Para tayong mga babies kahit 30 ka na, 30, 40, 50, 60 years old. Nandun pa rin yung emotional shell na madaling ma-break and lalabas na lang yung iyak, yung mga emotion mo. Yeah, adult tayo. We're just smarter, more mentally strong, pero deep inside, no, we're just navigating life. Yung mga matatanda nga na nagtatrabaho na, hindi rin naman nila alam kung saan sila pupunta. At nasabi ko ito kasi, diba, pag na-break yung shell na yun, talagang iyak ka. Kahit sabihin natin 70, 60 years old ka pa, kahit ikaw na yung pinakamatapang, maiiyak ka pa rin. And naalala ko yung hagulgul ko nung nag-pass away yung mother ko. Adulting is a phase of life na nakikita mo na yung mga strings, yung mga puppet strings, yung mga wires, yung mga smokes and mirrors, no, nung mundo. Na akala mo nung kabataan mo, parang makulay yung mundo, so much joy, so much things to learn, 'di ba? Yung parang yung pakiramdam na una ka naglaro ng Super Mario or mga games, 'di ba? Parang ang simple-simple pa ng buhay, ika nga ng mga iba. Ako personally, tuwang-tuwa ako sa handheld gaming. Mga around 2005, hindi ko akalain na pwede ako maglaro ng PSP. Nung lumabas yung PSP, hindi ko akalain maglalaro ako sa banyo. What the Nakakapaglaro ako ng RPG games, mga ganito na parang PS2 graphics na. Yung
utak ko talaga nun, parang and ngayon, 'di ba? Ngayong sanay na tayo or yung mga ibang kinalakihan na yung gano'n, adult na, is parang okay, normal lang siya. Oh, nag-ML ka sa banyo, 'di ba? Sobrang kulay talaga dati. And going back to reality, no, sa ganitong phase ng adult life na napaka-gray. Hindi ko naman pinipaint na parang wala nang masaya pag adult ka na. Pero minsan kasi the system wears you down, na nag-grind ka, mga nagtatrabaho ka, tapos minsan makakalimutan mo na, no, na nagde-dwindle na yung burning passion, no, yung fire. Or nandun pa rin naman. Di ko masasabi mo wala talaga. Pero kasi sabi ko nga, makikita mo na yung mga strings, makikita mo na yung mga smoke and mirrors na, okay, ganito pala yung pagtanda mo na. Tapos yung passion mo, parang gusto mo gawin talaga simula nung bata ka pa, parang nagfe-fade. Oh my God, umiiyak yung pusa ko. Ako, naiisip ko dati na pagka-graduate ko, ang worth or achievements ko, parang nakatali siya sa job description ko, no? Sa job title ko. Senior Account Manager, no? Executive Producer. Di ba na-visualize niyo yun na pagka-graduate mo, yung job title na yun, na-imagine mo yung pera na makukuha mo, yung life's work mo na magagawa mo with that job title. Ako naman personally, I had a compromise dati na yung gusto kong hanapin na trabaho is dapat nagfo-fall or malapit sa larangan ng trabaho na gusto ko. Mahilig ako sa mga games, reviews. Wala akong PS3, PS4, PS5. Na-visualize ko yung game. Pag nagbabasa ako ng mga magazine dati, mga game master, mga ganon. And ayun, pinipilit ako maging abogado before. Tapos, ang pinakamalapit na kurso na pwedeng pre-law is communication arts. Pinakamalapit in a sense sa dun nga sa compromise ko sa larangan na gusto ko. Kasi merong film, may production, which is, yun nga, isa sa mga gusto ko tahakin din talaga. Parang Hideo Kojima, di ba? I-fit yung work sa mga interest na gusto ko. Naalala ko yung nag-OJT ako sa production house. Di ba? Yung mga gumagawa ng commercial dati. Yung mga 1-minute commercial, mga ganon. And talagang, yeah, this is work. And nagtrabaho din ako sa events management company kasi gusto ko marami akong ginagawa. Feeling ko community diagnose or may undiagnosed ADHD ako, and ayokong naiipit ako sa isang project kasi pa iba-iba ng ginagawa sa events hindi siya para sa lahat eh. Pagkagising mo, pupunta kayo sa ganito, sa beach, or susunod naman, lilipad kayo sa Visayas, mga ganon-ganon. Talagang stressful din, and minsan nakakasira na ng relasyon sa jowa, sa pamilya, sa sarili. And yun nakaka-drain talaga. Nakakaubos ng pagkatao yung ganong trabaho. Ito ba talaga yung gusto kong gawin? And ito na talaga yung parang real talk sa'yo ng adulting. Yung tipong ako na-pressure ako kasi main breadwinner yung nanay ko. Medyo sakitin siya. Meron siyang ischemic heart disease or parang mahina yung puso niya. And yung tatay ko, house husband. Masaya na ako nung nag-work na ako na nakaka-support na rin ako sa nanay ko. And ayun, since nasa topic nga tayo ng adulting, sometimes life hits you harder than you can comprehend, no? Yung mga problema ng buhay talagang pupuruhin, sorry. Pupuruhin ka. Sabi ko nga, nag-pass away yung mother ko, naapektuhan ako physically and mentally moving forward. Tapos inaalagaan ko pa yung tatay ko na senior na rin and masakit sa ulo na niya. Tangina talaga ng tatay ko. Pero joke lang, mahal ko yung tatay ko, pero minsan talaga mababad trip ka sa magulang mo kahit mahal mo sila, di ba? Parang mahal kita pero gusto kita bigwasan, di ba? Parang ganon. And yun, minamanage ko yung relationship ko with my dad kahit naalagaan ko siya. Baka marami kayong makita ditong mga minsan dog showin ko yung tatay ko dahil yun yung coping ko sa inis ko sa kanya. Pero we were not on good terms, but right now we're on civil and friendly terms, and that's part of managing adulting, diba? Ito yung sinasabi ko na nakikita mo yung grayness na akala ko dati mahal na mahal ka, akala mo dati mahal na mahal ka, gano'n, pero yung pala yung sarili lang iniisip nung parent na yun. Never mind. Anyway, so ayun, natabunan ako ng trabaho.
or nilunod ko sarili ko sa trabaho para makalimutan yung mga problema na gano'n. Parang escape sa kinakaharap ko mga problema. Nagpaka-stress and de-stress cycle ako para mawala yung mga dark thoughts. And yun nga, sabi ko nga, trabaho ko is event management. So, kain ng kain, kulang sa tulog, 3 oras, 4 oras, 2 oras. And dinadrown ko sarili ko rin sa masasarap na food. And then, ayun, lumaki ako. Hindi ako proud or may slight cringe pa rin ako pag nakikita ko yung katawan ko. Which is kahit ngayon pa rin naman. And mas lalo nung before sa mga Pampamilya podcast videos. Pero yun, talagang going back sa trabaho, grind and grind, no, sabi ng mga alpha male. Tipong nagbakasyon ako kila Tito Arp, kasama nila Pau. Nung ni-record namin yung podcast rin, no, nagbakasyon kami nun, pero nagtatrabaho pa rin ako nun. Tas yun nga, sa sobrang boiling point na napupuno na ako, hindi ko na kinaya, nag-resign na ako. Kasi ito na nga, saving grace kasi nun, yung opportunity na magtrabaho ako with Pau and Arf. Thankful ako na ginawa rin namin yun kasi wala gray na talaga lahat. Nahihirapan na ako physically, mentally. Yung tipong sabi ko nga kanina, nawawala na ng kulay yung buhay. And thankful ako na nandyan yung extended family, yung friends, yung kuya ko, yung girlfriend ko, and yung opportunity to work sa Pampamilya team. And yun, sa mga hindi nakakaalam, no, ako yung manager ni Paulul, na ako yung kumakausap sa mga kliyente, mga proyekto, tumutulong sa mga shoot, mga ganun-ganon. And at the same time, nag-freelance work din ako. Kailangan pagsabayin para makabayad kay Judith, no? Yung mga Meralco and Maynilad na yan. And syempre, pag wala ka ng main work or wala ka na sa mga company, mawawala din yung mga HMO, yung mga benefits, and kay malas naman talaga. Dahil sa pabaya ko, sa paulit-ulit na rise and grind, nag-take ng toll sa akin. Nagkaroon ako ng parang cancer scare, no? Akala ko may cancer na ako, or since na-trauma talaga ako nito sa parte ng buhay ko na ito, akala ko may stage 2 cancer na ako. Yung tipong hindi ko i-wish yung naramdaman ko na yon sa mga kalaban ko or kaaway ko, no? Kasi ang lala talaga ng pakiramdam, yung tipong pagkagising mo na fatigue ka or hindi mo alam kung lagnat ba o ano. Pagkagising mo parang pagod ka pa rin. And yung jebs ko ba, nakakakaba, di ba? Yung pag nakikita mo yung kulay ng jebs mo. Nandun ako sa stage na yon ng 260 pounds, I think. And nakakainis, no? Naging ganong klase, obese ako. So talagang kaltas yung savings, di ba? Pinakamura pa lang na CT scan. Diyos ko, ang mahal-mahal na. Kasi wala na nga ako sa main work. Paano pa kaya para sa iba? And ayun nga, sa mga sunod-sunod na araw no, na ang sama ng pakiramdam ko na ganong parang cancer symptoms. As bleak as it may seem, no, parang tanggap ko na yung kamatayan ko. Kasi wala na, ito na eh. Ang focus ko lang is gumaling and at the same time enjoyin yung buhay. I'm just at peace, no? Kasi yung mga problema na mga nasabi ko noon, mataas yung anxiety ko. Yung tipong kahit kunin man ako ng sakit ko na ito, nagka-personal acceptance ako, no? Parang tanggap ko na yung kung ano man mangyari sa akin. Bakit? Kasi nakagawa ako ng content, nakapaglaro ako ng mga magandang games like Skyrim. Naranasan ko umibig ng tunay. May mga kaibigan ako na nagmamahal sa akin and family and loved ones, 'di ba? Nakagawa ako ng ganong mga trabaho and may mga na-achieve ako. And then came a realization, no? Na I found what I wanted to do, yung sagot na hinahanap ko and hinahanap nating lahat mula bata pa tayo, na ano ba yung dapat or ano ba yung gusto ko gawin sa buhay? To make content. Share and ibahagi yung beauty ng art, ng mga shares, yung mga mahanap ko sa movies or sa mga games, music or anuman, or just yapping in general, di ba? Ang saya mag-share. Gusto ko ibahagi yung appreciation sa mga bagay-bagay. And yung sabi ko nga kanina, yung kulay, diba? Nung bata tayo, yung nakikita nating rainbows and wonder. Gusto ko lang i-share yung kulay na yon sa inyo. Kasi naalala ko yung mga moments na stress ako sa sakit ko, nalulungkot ako sa pagkamatay ng nanay ko. Yung mga escape ko nun was YouTube. Mga videos like
Filthy Frank or Cosmonaut Variety Hour, 'di ba? Mga ganun, Super Eye Patch Wolf. Natutuwa ako na nababahagi ng mga YouTubers, ng mga content creators na 'yon, yung ideas nila sa akin, no, na parang nagkakaroon ako ng bagong perspective, no, nanonourish yung brain cells, no, brain nourishment, hindi lang brain rot. And kahit dati talagang yapper na ako no. Hilig kong magkwento ng something I'm passionate about. Kahit tanungin mo pa sila Paulul dati, talagang meron akong mga sinishare na video kahit nung college kami, no. May mga sinesave akong mga video sa phone, tapos pinapapanood ko sa kanila. Pre, tignan mo to. Nung hindi pa uso yung mga memes, wala pang Dub Smash. Talaga pinapapanood ko yung trailer ng Fallout, trailer ng Skyrim, mga ganon-ganon. Mga random na fucked up na mga lumang memes, mga kagaguhan, Jackass, no? Saan lagi kong pinapakita or pinapapanood yan sa kanila. Pinipilit ko, tapos titignan ko pa yung reaction nila. Yung kung natutuwa ba sila sa pinapanood ko, tapos sabay-sabay kami tatawa, di ba? Parang achievement or parang gratification sa akin kapag yung shinare ko na pinapanood is natuwa rin sila. Talagang I love to share. So yun, nahanap ko nga yung gusto ko gawin sa buhay. Pero there is a catch. I will start on a new path again. Goodbye sa resume, goodbye sa marathon na tinatakbo ko dati. In short, title of this video. Dahil napag-iwanan nga ako sa buhay, dun ko na-realize na gusto ko gumawa ng content na sa harap ko lang pala, no? Yung na-accept ko na yon. And mas lalo kong nakitang nasa harap ko siya nung nagkaroon ako ng acceptance ng aking memento mori. As bleak as it may seem, na sinasabi ko sa inyo to, na lahat naman tayo magfe-fade away and mawawala. Yung borrowed na buhay natin na to, kailangan natin i-appreciate. So, ayun, yun yung mababahagi ko sa inyo na share ngayon. And kung napag-iiwanan ka sa buhay, that is a good sign to refocus, to realign kung ano ba gusto mo talaga. Habang naiinis ka sa buhay, nalulungkot ka sa buhay, nade-depress ka sa buhay, malalaman mo. And isang example nga dito yung isang fan ng Pampamilya Podcast na nag-email siya sa amin. Ito, tignan nyo na lang, post nyo yung video. Maraming salamat sa suporta sa Pampamilya Podcast, Miko. Thank you rin sa pag-reach out and sa pag-share struggles and ng sensitive na, na personal information or personal kwento tungkol sa buhay mo. Ayun, sana sa mabuti ang kalagayan ngayon, ngayong Pasko and New Year, ngayong holiday season. And ang masasabi ko lang, kudos man. Tutuloy mo pa rin yung sa trabaho mo, you're being functional, pero hinahanap mo pa rin at the same time yung kulay, yung wonder, yung awe, yung appreciation for the arts. And sabi mo, ikaw ay breadwinner, 'di ba? Ang hirap ng ganon. May mga sinusuportahan kang buhay, including yung sa'yo, pero gusto ko pa rin gawin kung ano yung nais ng puso mo, which is yun nga, yun nangyari din sa akin. Have some safety nets na katulad nung ginagawa ko, nag-freelance work din ako on the side. May mga ginagawa akong mga project or parang may mga editing work, mga ganon-ganon. Marami namang opportunity sa ganyan habang hindi pa tayo kinukuha ng AI. Sana nasa stable na kalagayan ka financially and physically. Kung nasa ganon nga, ang masabi ko is go! Ilaban mo yan. Kung ano yung passion mo pa rin, tuloy mo. Pag-usapan mo yung gusto mo sa film, 'di ba? Ano yung mga scene cards, mga ganon-ganon. At the same time, may ginagawa kang side work din para at least nakakabayad ka pa naman, di ka napuputulan ng kuryente, 'di ba? Meron isang actor na iniidolo ko rin, Sir Joel Garcia. Nakikita ko yung journey niya as an actor and bilib na bilib ako, na-inspire ako niya. Napakagaling and napakabait and napaka-human niya, humane and human niya in his relationship with other people. Nakikita ko yung rise niya, no, from creating his resume, no, ng puro mga acting roles sa commercial, tapos hanggang build siya ng build and na-represent na niya yung Philippines, no, sa Cannes Film Festival din. Yung katulad nung path ni Kuya Joel or ni Sir Joel is sana makita mo rin yung ilaw na yan. Trial and error din talaga. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Masasaktan ka, oo, pero huwag kang susuko. Re-refocus ka, magme-meditate, magdadasal ka, maghahanap ka ng way para i-align mo ulit yung sarili mo sa gusto mong gawin sa buhay. Don't lose the appreciation for the things that you love. So, good luck, Godspeed sa 2026. Ayun, that is the purpose of life in my opinion. No? Yung journey, as cliche as it may sound,
sa malayong panahon na wala na tayo, no? Yung parang nag-fade na tayo lahat. Merong spark of humanity na na-enjoy yung buhay niya. In short, nasulit mo yung buhay mo. Ika nga ni Mr. Francois, I go to seek a great perhaps. When all is said and done, hindi ka magsisisi sa nagawa mo sa buhay. So ngayon, wag mo isipin na race. May kanya-kanya kasi tayong pace. Na bukas, may mga plano ka, may mga errands ka na gagawin, madidistract man tayo sa mga little pleasures or may mga kailangan tayo gawin na trabaho, bills, pero nakikita mo pa rin yung liwanag doon sa tunnel na yan. Nakikita mo pa rin yung goal mo na pupunta ka pa rin doon. Hihinga ka, you may pause but never stop. O, yun yung tama. And ito yung sinasabi ko sa'yo. What is stopping you? Kung ano man yung dream, mahirap. Oo, kesyo ang dami mo pang ginagawa, ay hindi, busy ako, ganyan. O hindi, kailangan ko alagaan si ganito. Those are valid reasons, oo. Pero little by little, may magagawa ka naman para ma-achieve mo yung goal mo. Habang may ginagawa ka pa iba, don't lose track of it. Kahit may hurdle, you always push forward. Kasi habang nabubuhay ka, habang ina-experience mo yung mga nangyayari sa mundo, mahanap mo yan eh. Yung self-discovery mo, oh, that's the sweet morsel, the sweet part of it. You know what you must do. And ako, ayun, ito na ang gagawin ko. Na kahit sobrang na-delay, sabi ko, January 2025, tutuloy ko na yung channel. Tapos na-delay, may mga problema, mga ganito, ganyan. Pero alam mo, kahit from January 2025 onwards, andun pa rin eh. Dapat malapit na yung channel. Nandun siya at the back of my mind. And fast forward to the present ngayon, na ito na nga, ginagawa ko na nga. Eh yung channel ko nga, July ko nagawa, pero wala pang upload since then eh. Pero better late than never. May madedelay, pero that's something na makukwento mo pag ikaw na yung successful. And sana ma-share mo yon sa mga mahal mo sa buhay, chin up ka and makikita mo na it was worth it after all. And hindi kita hinuhusgahan kesyo may ganito kang problema or what. Pero kung gusto mo talaga, kung nanginginig, nag-iinit, nagliliyab yung dream mo, push forward. Reminder ko sa inyo to na habang may buhay, may pag-asa. 2026 is your year. You could live life right now. Let that determine what you do and say and think. So keep pushing forward, enjoy and learn from the journey. And speaking of, sana masamahan niyo ako sa journey na ito. Na gusto kong sa paglikha ng kung anumang content na gusto ko may value din sa inyo. Aside lang sa mga entertainment, 'di ba? Edutainment. So ayun, maraming salamat sa pakikinig guys and thank you very much sa pagtabi sa akin dito sa sleepover. Suportahan niyo ako sa journey na to and I will do my best na gumawa ng content na hindi lang brain rot pero brain nourishment din para sa inyo. So ito si Jedboy na mamaalam. Maraming salamat po.